Out of the blue, everyone! Nangyari to. Nakita ko yung interview ni Malutikia. In-interview kasi siya sa Politico. For the past few times, na-feature si Politico sa mga iba't ibang But anyway, bago tayo pumunta sa topic na yan, tayo muna ay magsha-shoutout sa ating mga kaibigan sa Sendwave! Okay, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, Belgium, pwede na po kayong magpadala ng inyong mga remittances dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fee. Ang gagawin nyo lang ay i-download si Sendwave sa inyong mga telepono. Gawa kayo ng account, ilagay nyo ba ang account details nyo at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shop at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. Ulitin ko po, wala pong remittance fees yan. At kapag ginamit nyo po ang aking promo code na Coach Jared ay may karagdagang pang $20 kayong makukuha! Yan, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance need. So, in-interview kasi to si Malutikia sa Politico. Ito yung interview niya. Nakakalungkot dahil pwede mo naman kaagad sabihin yan kay speaker na itigil nyo na yan. And we know presidents do that. They get things done. Tigil na yan. But we don't see that. Kapansin-pansin para sa political strategies na si Malutikia ang kawalan ng reaksyon o pananahimik ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga issue at kontrobersyang ipinupukol kay Vice President Sara Duterte. Partikular na ang pagkwestiyon ng mga mambabatas kung saan napunta at papaano ginamit ang confidential funds sa tanggapan ng pangalawang Pangulo noong 2022 na inaprubahan mismo ng presidenteng ma-release mula sa kanyang contingent funds. Gayun din ang napipintong realignment ng mga mambabata sa confidential funds ng OVP at Department of Education para sa taong 2024. I would have wanted him to come out and say, no, I have, si VP kasi parati niyan sinasabi, 100% tayo, dito tayo kay Pangulo, kay Apo, tulungan natin si Apo. I mean, as I said, she took the silver bullet when she decided to slide down. And for me, that's a big sacrifice. Bunsod nito, naniniwala si Tikia na may lamat na ang unit team na namayagpag noong taong 2022. Tagal mo na sinasabi yan, Malu? Walang tugon si VP Sara kaugnay ng pagkwestiyon ng mga isang taon mo na sinasabi yan? 2016 to 2022 confidential funds ng Davao City noong ito pa ang alkalde ng lungsod. Ito ay matapos usisain ang kanyang tanggapan sa plenary debates ng Kamara kaugnay naman ng OVP confidential funds. Si PBBM wala ring anumang naging pahayag kaugnay ng pagkwestiyon ng mga mambabatas sa confidential funds ng OVP. Abay, sa tingin ko ang unit team ay sa papel na lamang. Paniwala naman ni Albay Representative at Independent Minority Solon Ed Silagman, may basbas ni House Speaker Romualdez ang hakbang ng House Political Party leaders na i-reallocate o ilipat sa ibang ahensya ng pamahalaan ang 2024 confidential funds ng OVP at Department of Education. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Yun. Yun yung sinabi niya ni Malutikia. Huwag kang pikon, Malutikia, kasi ikaw mahilig kang magbanta sa social media na maghahabla ka, ganto-ganto. Kung gusto mong maipagbardagulan ng ganito, kailangan di ka pikon. Salita ka ng salita dyan. Sabi niya, sana man lang daw ay nagsalita si Presidente. Sabi ni Malu. Sana man lang daw ay nagsalita si Presidente tungkol dyan sa confidential funds. Sana man lang daw pinagtanggol ni Presidente. Siguro kasi, baka nilalaglag na. Hindi naman niya sinabi yun. Yun lang yung implication ng sinasabi niya. So, sabi niya, bakit daw hindi pinrotektahan, etc., etc. Sa akin kasi, simple lang. Pero kasi tayong tinatawag na separation of powers. Bakit daw hindi inawat ni Presidente si Martin Romualdez? Yun yung sinabi niya si Martin, yung pinsan niya, si Martin Romualdez. Tama ba? Tama. Kailangan dito sabihin natin yung sakto. To come out and say, no, I have, si VP kasi parati niyan sinasabi. But we don't see that. Tigil nyo na yan. Ayan, Pwede mo naman kaagad sabihin yan kay speaker na itigil nyo na yan. And sige, we know punto pa siya. presidents do that. They get things done.
Gusto raw kasi niya, ba't daw hindi raw pinagsabihan ni Presidente, si Martin Romualdez, na tigilan nyo na yan? Anong titigilan? Ano yung titigilan? Yung budget deliberation? Yung ba yung titigilan? Wait lang Kasi alam nyo po, mga kotsero, balik tayo sa Constitution. Sa Constitution kasi, meron tayong tinatawag na separation of powers. At sa separation of powers po, is essentially, sa usapang kalsada, walang pakailanmanan. Wag mong papakailaman ang trabaho namin sa judiciary, wag mong papakailaman ang trabaho namin sa executive, wag mong papakailaman ang trabaho namin sa legislative, except in certain circumstances. Tulad ng budget. Minsan may mga panahon talaga yan. But it's very rare and it's very few and far in between. But eto nga, going back sa punto ko. Anong ipipigilan? Ano ipipigilan ni Martin Romualdez? Budget deliberation? Yun kasi yung nagaganap during that time. It's a budget deliberation. Doon nilabas yung issue ng confidential funds sa budget deliberation. So anong gusto nating gawin ni Presidente dyan? Sabihin kay Martin Romualdez, tama na ang budget deliberation. Ganon? Reenacted budget tayo para sa 2024? At saka mga kutsero, sinabi niya kanina. Sinabi niya, other presidents did that. Sabi niya, other presidents did that and they get things done. Nung nag-aaway si Cayetano at si Velasco, anong sinabi ni Duterte? May the best man win. Bahala kayo dyan! Anong sinabi niya? Ito, ang sigurado pong sinabi ni Presidente in Visayan, natagam na ako dyan sa politika, dalang-dala na ako dyan sa politika, bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin. Maski nga dun sa away ng House Speaker, hindi siya nakailam Kasi nga, separation of powers. Malutikiya. Alam mo naman yan. Alam mo yan, for sure. Separation of powers. Even nung ma-resolve na yan, ano nangyari? Kinausap lang niya. After distancing himself from speakership row, Duterte to meet Cayetano and Velasco again. Hindi pa nga natapos to dito nung kinausap ulit Hindi pa nga natapos yan. Naalala nyo to? Yan yung nag-usap silang tatlo. Tagal na issue na ito Did he get this thing done? Hindi. Why? It's not within the scope of his jurisdiction. Wala yan sa trabaho niya. Trabaho ng mga speaker yan. Ngayon, ng Congress yan. Ngayon, sabi ni Malutikiya, sana man lang daw nagsalita si Presidente Bongbong Marcos. Nasabihin niya kay Martin Romualdez, tigilan nyo na yan. Ano yung titigilan? Yung budget deliberation? Gusto ba natin ng reenacted budget? Anong titigilan? At sino yung umaatake para pigilan? Kasi by saying na dapat sinabi ni Presidente Bongbong Marcos kay Speaker, House Speaker, tigilan nyo na yan. So, ibig sabihin, si House Speaker ang umaatake? Well, hindi ako magtataka kung gagawin niya yun. Pero, is that what you mean? Ganun ba yun? Sinasabi mo, Malutikiya? Wag ganun. At saka para sabihin, mga kakutsero, na walang ginawa si Presidente Bongbong Marcos dito sa issue ng confidential funds na ibinabato kay VP Sara Duterte. Bakit si VP mismo ang nagpasalamat sa kanya? Ayan Si VP mismo ang nagpasalamat kay Presidente. I want to express my heartfelt gratitude to President Ferdinand Marcos Jr. and to several officials of the Marcos administration who stood by the office of the Vice President as it faced the storm of attacks on the 2022 Confidential Fund. Sabog! Ang weird It's so weird na I think mamaya ako sasabihin sa inyo yung thoughts ko. Ba't siya nagpasalamat kay PBBM? Not only that, to several officials of the Marcos administration. Sino-sino yung official na yan?
Si Office of the Executive Secretary. Siya yung unang-unang nagpaliwanag dyan sa confidential funds na yan. 221 million talaga yan. Tapos yan ay covered ng contingent funds. Tingin nyo ba walang go signal ni Presidente yan? Tingin nyo gagalaw si Gagalaw si Office of the Executive Secretary nang walang go signal ni Presidente? Ito pa. Hindi lang yan. DBM, Department of Budget and Management, says OVP's 2022 confidential funds technically not a fund transfer. Sumulat sila kay Zaldico. Sabi ni Zaldico, ito raw yung laman ng sulat ni Secretary Pangandaman. While it is understandable that at the outset the release of funds to the OVP may be perceived as a transfer, the same was not technically so, for such release was funded from contingent fund under fiscal year 2022 GAA and not from the budget of the OP. Malutikiya, alam mo naman yan. Nagbabasa ka naman ng dyaryo Nagbabasa ka naman ng dyaryo. Kaya nga, kung napansin nyo mga kotsero, pansinin nyo yung sequence ng batikos laban kay VP Sara. Una, nag-start sila dito sa 125 million. Ito sila Makabayan Black yan. Ayan Sabi nila, in short, the OVP spent the whole 125 million confidential fund given to her office in a span of 19 days, etc. etc. Dito nag-umpisa yan. Yung confidential fund na yan. Tapos, dito din nila sinabi na pag may nakita raw silang ebidensya, i-impeach daw nila si VP. Alam yun? Papa-impeach daw nila si VP. And by extension, don't forget huwag niyo pong kalimutan. Yung pera po na contingent fund ay galing po yan sa contingent fund ng Office of the President. So pag sinabi po nila na illegal yung confidential fund ni VP Sara, by extension, sino bang nagbigay? Si Presidente. So ibig sabihin, illegal yung ginawa ni Presidente ang pagbibigay ng pera. So hitting two birds with one stone yan. Huwag niyo kong kalimutan yun. Yung tira po nila kay VP ay tira din nila kay Presidente. Magkasama ho yan. Hindi yan exclusive, malutikiya. Kasi parang ang lumalabas dito, biktima si VP Sara. Dahil, number 1, hindi nagsasalita si Presidente. Number 2, inaatake siya ng Makabayan Black. Number 3, hinahayaan lang siyang atakihin ng Presidente. It's not the case. It's not the case. Nung sinabi nila na illegal, si Ontiveros din, sinabi niya, illegal yan. Illegal ang pag-transfer ng pondo. Sinabi ni Risa Ontiveros. Anong ginawa ng Presidente? May legal basis kami sa pag-transfer ng pera na yan. Hindi illegal yan. Walang ginawang illegal si VP Sara. Office of the President yan. Iniwan sa ere? Paano iniwan sa ere? Ano pang sinabi? Nagsalita ang DBM. Hindi illegal yan. Hindi yan illegal tulad ng sinasabi ni Ontiveros tsaka ng Makabayan Black. Sabi ng DBM, hindi illegal yan. Galing nga sa contingent funds. Tapos pansinin nyo, nagpalit na sila ng kwento. Wala na sila dun sa legality or illegality ng confidential funds. Ano na ang tinutukan nila? Paano ba ginagastos yan? Saan ba napupunta yan? Change topic. Tapos ngayon, dun siya iniipit. Alam nyo, mga kotsero, this could be, this is a really smart move on the side ng mga Dalawamping CPP. This is a very smart move. Bakit? Kasi mga kotsero, confidential funds. Number 1, hindi mo pwede mo i-divulge yan, but you're defeating the purpose of the confidential funds. Number 1. Kapag ako si VP Sara, sinabi ko, okay, sige, ginastos namin yan dito. Confidential funds yan . So you defeated the purpose of confidential funds, number 1. Number 2,
hindi po si VP Sara yung kailangan magpaliwanag dito. Hindi po siya yung kailangan magsabi kung saan niya ginastos. Kasi yung ginastos niya, inireport na niya yan sa COA. Si COA din ang nag-audit ng confidential funds. May findings ba si COA sa confidential funds? Walang sinasabi. So, ito ngayon yung tanong ko. Why is the question directed at VP Sara instead of COA? Yan yung sinasabi ni Antonio Contreras. O, isa yan. Si Contreras, lagi niya sinasabi, ba't di kasi nagpapaliwanag sa confidential files, etc., etc. Ba't di niyo kasi tanungin ng COA? Si COA ang nag-audit Si COA ang nag-audit. So, ba't hindi yung tanungin si COA? Or kasi, gusto lang nila i-target si VP. Yun talaga yun. Gusto nilang ipamuka na si VP Sara ay kurakot dahil hindi siya nagsasalita kung paano niya ginastos yung confidential funds. Yun yung gustong palabasin ng dalawang pink. Kaya nga, this is a very smart move eh. This is a situation wherein VP Sara is in between a rock and a hard place. This is a rock and a hard place. Pag sinabi niya kung saan nanggagaling yung confidential funds niya o saan niya ibinayad yung confidential funds niya, malalaman ngayon yung strategy ng Office of the Vice President. Yung national security agenda ng Office of the Vice President. Don't forget, she is part of NTF-ELCAC. Pag hindi naman niya sinabi, yung backlash ng hindi niya pagsasalita, siya ang kekeri. Siya ang ngayon na nagmumukhang masama. Anong gagawin ni VP Sara? Ba't hindi magsalita ang COA? Sila yung nag-audit. Ngayon, si Presidente, he did what he can do. Kung ano yung pwede niyang gawin within the bounds of his, what do you call this? Authority. Pinagsalita niya si Office of the Executive Secretary tungkol sa legal basis ng confidential funds at saka pinagsalita niya si DBM tungkol sa legal basis ng confidential funds. O ngayon, bakit sinisisi niyo si Presidente kung sinisiraan siya ng mga dilaw? Or kung may demolition job ngayon kay VP Sara? Hindi ba dahil naisip na yan ng dalawang pink CPP? Hindi ba pwedeng dahil ganun lang? Hindi lang po ito ang first time kung saan pinagtanggol ni Presidente si VP Sara. Naalala nyo nung nag-resign siya sa Lakas CMD? Si VP Sara. Dahil dun sa issue ng tambaloslos. Ano sinabi ni Presidente? Naiintindihan ko siya. Pinagtanggol pa nga niya si Presidente at si VP. Sabi niya, si Inday is very plain-spoken. Kung anong sinabi niya, yun ang ibig sabihin. She has too much work to do that she cannot be involved in any of this. She cannot allow herself to be distracted. That's the way I read it, sabi niya. It's true, kung titignan mo kung ano yung mga hinaharap niya, talagang marami talaga at hindi niya pwede to be involved in whatever it is that is going on. She has to concentrate on her job as Secretary for the DepEd and now NTF-ELCAC. Maraming duty, marami talaga siyang gagawin, so I can understand why. Sasabihin niya, ayusin niyo muna yan. Ayusin muna ninyo yan. Gagawin ko muna ito, importante ang kailangan kong tapusin. Yaman mo na yung mga tambalos-los dyan. Magpakasaya ka muna, magpahinga ka muna na sandali sa iyong trabaho, bigyan mo muna ng konting oras ang iyong sarili. At please, wag mo na pansinin ng mga tambalos-los dyan. Happy birthday. Baka lang kasi nakakalimutan nyo. So, yun yung una kong punto. My first point is, si Presidente has done his part within the confines of his authority as a president tungkol dito sa issue, sa mga issue na to. And this is not the first time. Hindi po ito yung first time. So far ito yung pinakamalaking problema ni naging problema pala ni VP Sara. Yung confidential funds na yan. Na alam naman natin lahat kung bakit gustong tanggalin yan. It's not for hindi yan yung tulad na sinasabi nila Franz Castro na para sa bayan, etc., etc. That's a load of bull. Don't ever believe that. Si VP Sara po nagsalita na, by the way, baka hindi nyo lang alam. Which is my second point. Malutikiya, you think VP Sara cannot defend herself? Nanununtok nga ng sheriff yan eh.
VP Sara can defend herself. She's more than capable of defending herself. Bago tong balita na to, press na press. Sara Duterte blasts critics of confidential funds. Kung sino ang kumokontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Kalaban ng bayan pala eh. Sabi niya kanina, makinig kayong lahat sa sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo. Kung sino man kumokontra sa confidential funds ay kumokontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumokontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. We must remain vigilant and steadfast in our commitment to safeguarding our people and our nation. Yun yung sinabi ni VP Sara. The safety and security of our people should never be limited to financial constraints or arbitrary time frames. Ito kasi yung, di ba palagi lang sinasabi, inubos in 19 days, inubos in 11 days. 125 million, ubos ng 11 days. Meron akong video last time, di ba? Yung, nakita niyo ba kung magkano ang bounty? Bounty reward. Sa mga magtitik-tik at magsusumbong kung nasaan ang mga NPA leaders. Nakita niyo ba kung magkano? Mahina na maka 1 million ka eh. Mahina yung 1 million. Ang pinakamalaking nakita ko, nasa 15 yata o 5 million. Or 10 million yata. 10 million more or less. 10 million isang tao Isang ulo. 10 million. Ilan yan? Ilan ang pinuno ng NPA sa buong bansa? Kung lahat yun, babayaran mo ng 10 million eh. Mahina pa yung million, Rolly Tobias. Mahina yung million. Merong isa doon, 10 million isa. Isang ulo. 10 million siya. Meron pa nga isa, 7.5 million eh. Siya lang eh. Isang ulo lang. Ilan lahat yan? So, hindi mo talaga siya pwedeng i-limit. 19 days, ganto-gantong million. Nakita ko yung mga presyo eh. Sa 7 million lang eh. 7 million lang may 10 ka na isusumbong. Let's say 7 million kada ulo ng isang mga leader ng CPP NPA. May 10 kang ibigay o may 10 kang mahuli, bibigyan mo ng reward yung mga nag-tip. Tagte 10 million o magkano na agad? 70 million yun. 20, may 140 million ka na. Kulang na agad yung 125 million mo eh. Magba-bounty hunter ka na lang, Francis Santos. Sige, kayo na lang. Mahal ko pa pamilya ko. Mahal ko pa buhay ko. Kayo na lang mag-bounty hunter. Sabihin na natin ganun, 7 million isang leader. Yan ang reward mo, 7 million. Ilan ang leader ng CPP NPA? Maka 20 ka, 140 million. Kulang na yung 125 million na nirereklamo na confidential funds. Grabe. Sabi niya, the safety and security of our people should never be limited by financial constraints or arbitrary timelines. We must stand united against any attack on funds allocated for peace and order as they threaten the protection and well-being of our citizenry. Our people can go about their daily lives without fear, that our children can receive an education in a safe environment, and that our businesses can thrive without the shadow of insecurity looming over them. Yun ang sinabi niya. Malamang naikinikinit ako na sasabihin ni Risa Ontiveros dito. Sabihin ni Risa Ontiveros, but you are not a security agency. Tagaan nyo sa bato, bukas na sasabihin niya. You are not a security agency. Hoy, Risa Ontiveros. Si VP Sara ay VP. And she can be appointed to any department that she can be appointed in. Imagine, hawak na niya DepEd, hawak pa niya NTF-ELCAC. Paano pag meron siyang assignment sa presidente? O ikaw na bahala sa mga NPA Nasa OVP ngayon yan.
Hindi niya bibigyan ng confidential fund ng OVP? Ayun lang kasimple yun. Ayun lang kasimple yun. So mga kotsero, again, going back, dito sa mga sinabi ni Malutikia. Ano si Malutikia, ano to eh? For some reason, nung before election, she was, siguro dahil Sara. Siguro dahil DDS siya, kaya ganun. Pero immediately after elections, biglang napansin ko agad yan, una niyang sinita, nagbalikan agad ang krimen, etc. etc. Pero nun, ang bilis nun, parang July or August yata yun. Somewhere during that time. July or August, biglang nanita na agad sa naghihirap na raw ang Pilipinas, etc. etc. So, di ko alam what happened. Hindi ko alam what they were expecting. Di ba? Di ko alam kung anong nangyari sa kanila. Basta, ang sigurado ko is they're withholding support. Or some of them are already withholding support. Pero, may sinabi si former Spokes Harry Roque. I do not agree with majority of what he's saying now. Ito si Spokes. A former Spokes. Lalo na yung posisyon niya para sa China. Parang sobrang pro-China naman ito ni Spokes Harry. Ni Attorney Harry pala. Grabe naman, sobrang pro-China. Pero, eto din sa punto na to, I would agree. Pakinggan natin to. Agad high blood na ako. Bakit pa kaya? Nagsimula kasi kay BP Sara, ewan ko ba ito? Kaya nga tayo nagkampihan sa politika. Kung ang mga kakampi mo pang siya magtatanggal ng budget mo, para kayo ka pa nagkaroon ng kakampi. Diba? Para kayo pa kayo lahat sinuportahan ni BP Sara nung kayo tumatakbo para sa inyong mga distrito. Di ba lahat kayo, nagpapakamatay kayo na itaas kayo ng mga kamay ni BP Sara at saka ni PBBM, tapos ngayon kayo mangunguna. Yung isa dyan, okay, tapatan lang. Yung chairman ng appropriation, hindi ako nagtataka dahil taga Bicol naman yan. Alam natin kung sino talaga overwhelming ng nalo sa Bicol. Kaya hindi ako nagtataka dyan. Pero wag kayo magpapadala doon sa iba. Yung mga iba, wag niyo pong kakalimutan. There is a reason why you opted to join unit team ng huling eleksyon. Dahil gusto nyong manalo. Wag naman pong ngayong nakaupo na kayo dyan, kalilimutan nyo na ang ating samahan. Meron po tayong agenda na isusulong. Agenda ng pagkakaisa. Bakit kayo pa pong sumisira ng pagkakaisa ng unity na parang gusto nyo maghiwalay ang PBBM at Inday Sara? Kalokohan po yan. Wala po tayong makakamit kung hindi tayo magkakaisa. At ngayon po, lahat ng dapat nating gawin dahil nga bumagsak na ang ating approval at trust rating, ibalik yung pagkakaisa na yan. At ibalik yung pangako na isusulong natin na mas mataas ang kabuhayan dahil tayo ay kapit-bisig at hindi dahil tayo nagkahiwalay-hiwalay. Yun. Ganun lang. Kasi yun naman talaga yung nangyari. May mga taong nasaktan, may mga taong na-offend kasi they felt na they were slighted by the administration, etc. etc. So, unahin nila yung interest nila. So, sabi ko nga sa inyo, I don't agree with majority ng sinasabi ni Spokes Harry Roque, especially sa China. Yun lang naman actually. Lahat ng sinasabi niya tungkol sa China, I really don't agree. Pero dito sa sinabi niya to, I would agree. I think kasi nangyari somewhere down the road what happened is yun nga, interests were not met. Di lang naman yan. May interest si ganito, hindi nabigay, masama ang loob, gagante, babatikos. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, you're getting the result. Yan, ito yung resulta ito yung resulta ng interest. Dahil binakbakan nyo yung presidente, syempre, yung mga loyal sa presidente, babakbakan din kayo.
Until such time na nagbabakbakan kayong dalawa, yung dalawang grupo, hindi kasi ako nakikibakbak sa kanila eh. In fact, ako pa nga yung binabakbakan dahil wala akong kinakampihan sa kanila. Mga hired sila. Nakakatawa. Ako na nga, wala na pinapanood. Naka-focus lang ako sa mga sa issue ng bansa. Sabay binakbakan ako kasi hindi na raw ako kakampi. Mga hired. Anyway. Saan na ba ako? Ayun, bakbakan kayo ng bakbakan. Batuhan kayo ng batuhan ng putik. O di, hindi lang nadudumihan yung kamay nyo. Ay, hindi nyo lang pala nadudumihan yung kalaban nyo. Pati kamay nyo nadudumihan nyo. Mukha kayong lahat. Kayo. Yung mga dalawang grupo dyan, nagbabangayan kayo dyan. Tapos dadamay nyo kami. Idadamay nyo kami na na nakatutok lang doon sa pagsuporta sa dalawa. Sa unity. Tapos ngayong bumaba ang trust at approval rating, biglang, uy, kailangan na tayo. Ganyan. Kasi bumaba na yung trust at approval rating. Ngayon laki na yung concern. Yun yung panahon nagbabakbakan kayo, hindi kayo hindi nyo naisip yun. So, habang nagbabangayan kayo dyan, habang habang yung mga vloggers, itong mga political pundits like Malutikia, and who else? Sila pa. Sino-sino pa dyan. Mga political pundits dyan ay nagbabangayan, sinisiraan si Presidente nung kabila. Itong kabila naman, sinisiraan si VP Sara. Habang ginagawa nila yon, o di nagpapalakas ngayon tong kabila. Kaya hindi ako magtataka kung sa 2028 elections may makapasok ng mga dilaw. Hindi ako magtataka. Kasalanan niya ng mga nagbabangayan ngayong grupo. Take note, hindi ako kasama dun sa mga yun. Sabihin ko na sa inyo, hindi ako kasama dun sa mga yun. Most of them, mga naging kaibigan ko. Most of them. Pero, nagpakilala eh. Nagpakilala eh, di ba? Parang, nagpaka-neutral ako, nung naging neutral ako, kasi pareho kong gusto eh. Pareho kong gusto si Presidente tsaka si VP eh. Anong gagawin ko? Alam, makipagbangayan ako sa inyo. O di lalayo ako. Yun, ako naman tinira. Mga hired. But anyway, no harm, no foul. Wala man akong pake doon. Yun lang ang dyan. Kasi, tulad yan, yung propaganda ng mga dilaw, laban kay BBM, pipick upin nung grupo nung kabila. Pansin nyo, yung grupo nung kabila, kung ano yung sinasabi ng dilaw laban kay BBM, pipick upin nila, tapos iingayan nila. Tapos, kung ano yung sasabihin naman ng mga dilaw laban kay VP Sara, tulad ngayon, itong confidential funds, pipick upin itong mga loyalista daw, nitong kabila, para ipangpukol kay VP Sara. What kind of stupidity is that? Do you know how stupid that is? O di ang sinong happy, o di yung dilaw. Kasi naglalabas lang sila ng mga labas lang sila ng kung ano-anong issue, tapos pipick upin ng mga supporters na magkabilang ng presidente tsaka vice presidente para ipangbato dun sa kaaway nila. That's so stupid. Imagine yung kaaway mo, binigyan ka ng bala para barilin yung kaibigan mo. Hired. Tapos sasabihin nyo para sa bayan, oh, don't give me that BS. Ulitin ko lang, I'm not part of any of those groups. Pero, yung iba doon, mga kaibigan, well, mga nakatrabaho natin, mga nakasama natin, nung panahon ng kampanya. And, I just hope that one of these days, kayo na mismo ang humigil sa mga sarili nyo. O baka mag-iintay pa kayo na magkaroon ulit tayo ng dilawang presidente bago kayo tumigil lahat. Ganun. So yun. Basta out ako dyan. Kung mag-aaway sila, bahala sila. Ako, I will support the unity. Susuportahan ko yan. Hanggat may VP Sara, hanggat may President Bongbong Marcos, hanggat mayroong Senator Amy. Yun. Okay ako dyan.
Pag wala na silang lahat, yun, doon tayo mag-iisip ulit sinong susuportahan natin. Pero hanggat nandyan sila, okay pa. Okay pa naman. So hanggang dito lang po muna tayo for today, mga kutsero. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see you in our next Coach Jared Live. Alright, so God bless everyone. See you next time. Bye.